Ang daming Pilipino ang namamatay dahil sa limang sakit na ito. Check mo kung meron sa pamilya ninyo ang may simptomas. Yung number 2, mahigit 300 Pilipino ang namamatay araw-araw. Akala ng marami, kapag wala kang nararamdaman, healthy ka. Pero, minsan, yan yung delikado. Kasi maraming malalang sakit, tahimik lang sa umpisa. Hindi mo agad ramdam. Minsan, simpleng hilo lang. Simpleng ubo, simpleng hingal, simpleng pagod. Hanggang sa isang araw, malala na pala. Ang nakakatakot dito, marami sa mga sakit na ito, hindi agad naaagapan. Hindi dahil walang warning signs, kundi dahil maraming Pilipino ang hindi pinapansin yung simpleng warning signs. Sinasabi lang natin, pagod lang yan, puyat lang yan, normal lang sa edad yan, baka kabag lang, baka sipon lang. Pero habang binabaliwala natin, unti-unti nang nagiging delikado ang buhay o kalusugan natin. Sa pamilya nyo o sa mga kaibigan mo, may kilala ka bang mabilis mapagod? Yung kahit konting lakad lang, hinihingal agad. May kilala ka ihi ng ihi sa gabi? Laging nauuhaw, hirap makatulog sa gabi. Minsan iniisip natin, normal lang yung mga yan. Pero pwedeng warning signs ang mga yan ng mas malalang sakit. At posible rin na konektado yan sa top 5 killer diseases dito sa Philippines. Ito ang top 5 killer diseases sa Pilipinas ayon sa data. Top number 5, diabetes. Last year, mahigit 34,000 Pilipino ang namatay dahil sa diabetes at mahigit 4.7 million Filipino adults ang may diabetes. May datos din na nagsasabing 14.2% ng population ay pre-diabetic. Ibig sabihin, maraming Pilipino ang nasa danger zone na. Hindi pa diabetic pero papunta na doon. At kapag hindi naagapan, pwedeng mauwi sa totoong diabetes. Hindi ito simpleng mataas lang ang sugar. Kapag laging mataas ang blood sugar, unti-unti nitong pwedeng sirain ang ugat, mata, nerves, puso at kidneys. Pwedeng lumabo ang mata, pwedeng mamanhid ang paa, pwedeng masira ang kidneys, pwedeng tumaas ang risk sa stroke at sakit sa puso. Ang simptomas ng diabetes ay laging nauuhaw, ihi ng ihi, madaling mapagod, lumalabo ang paningin o may sugat na mabagal gumaling. Kung may kilala kang ganyan, huwag baliwalain. Top number 4, pneumonia. Last year, mahigit 38,000 Pilipino ang namatay dahil sa pneumonia. Akala ng iba, simpleng ubo lang. Pero kapag ang infection bumaba sa baga, pwedeng maging seryoso. Lalo na sa senior citizens, bata, diabetic, may sakit sa puso o mahina ang immune system. Yung ubo na akala mong ordinaryo lang, kapag sinamahan ng lagnat, hingal, pananakit ng dibdib o hirap huminga, hindi na dapat pinapatagal. Kasi ang pneumonia, pwedeng mabilis lumala, pwedeng mauwi sa ospital, at sa ibang pasyente, pwedeng ikamatay. Top number 3, stroke. Mahigit 55,000 Pilipino ang namatay dahil sa stroke last year. Ito yung nakakatakot. Kasi minsan, isang araw, okay pa yung tao. Nakakapagsalita pa, nakakalakad pa, nakakatawa pa. Tapos, biglang tabingi na ang mukha, biglang hindi na makapagsalita, biglang nanghina ang kamay o paa, biglang bumagsak at minsan hindi na nakakabalik sa dati. Minsan, buhay pa, pero hirap nang magsalita, hirap nang lumakad, kailangan ng alalayan. Madalas, konektado ito sa high blood, diabetes, cholesterol, paninigarilyo at baradong ugat. Kaya, kung may high blood sa pamilya ninyo, huwag ninyong gawing normal. Hindi porket sanay na kayo sa high blood, safe na. Ang high blood pwedeng tahimik na bomba sa katawan. Top number 2, cancer. Mahigit 64,000 Pilipino ang namatay dahil sa cancer sa datos ng Pilipinas. Pero kung titignan natin, ang cancer data mismo may halos 189,000 new cancer cases sa Pilipinas at mahigit 113,000 cancer deaths. Ibig sabihin, araw-araw may mahigit 300 Pilipino ang namamatay dahil sa cancer. Araw-araw, hindi paminsan-minsan. Araw-araw. Ang pinaka-common na cancer overall ay breast cancer, pero ang pinaka-nakamamatay ay lung cancer. Sa mga kababaihan, kabilang sa pinaka-common ang breast cancer,
colorectal cancer, cervical cancer, lung cancer at ovarian cancer. Sa mga kalalakihan, kabilang sa pinaka-common ang lung cancer, colorectal cancer, prostate cancer, liver cancer, at leukemia. At ito pa ang masakit pakinggan. Halos 1 out of 5 Filipinos ang pwedeng magkaroon ng cancer bago umabot ng edad 75. Ang mahirap sa cancer, may mga klase na tahimik sa umpisa. Minsan, mapapansin mo na lang, biglang pumapayat, walang gana kumain, may bukol, may dugo sa dumi o ihi, laging pagod, o may sakit na hindi nawawala. Hindi ibig sabihin cancer agad, pero ibig sabihin dapat ipasuri. Top number 1, sakit sa puso. Ito ang number 1 killer sa Pilipinas. Ito yung klase ng sakit sa puso kung saan may problema sa daloy ng dugo papunta sa puso. Last year, mahigit 111,000 Pilipino ang namatay dahil sa sakit na ito. Ibig sabihin, mas marami pang namatay dahil sa sakit sa puso kaysa sa cancer, stroke, pneumonia at diabetes individually. Minsan dahil sa bara sa ugat, minsan dahil sa high blood, cholesterol, diabetes, paninigarilyo, stress, puyat at lifestyle. Warning signs, paninikip ng dibdib, hingal, malamig na pawis, sakit na umaakyat sa panga, likod, balikat o kaliwang braso, biglang panghihina at minsan, lalo na sa diabetic, hindi obvious ang simptomas. Kaya delikado, pwedeng tahimik lang, tapos bigla na lang heart attack. Ano ang mga practical tips? Huwag hintayin na emergency bago kumilos. Start with this. Magpa-check ng blood pressure. Magpa-laboratory kung may risk, blood sugar, cholesterol, kidney function at iba pang recommended ng doktor. Bawasan ng sobrang alat, sobrang tamis, soft drinks, processed food, instant noodles at sobrang taba. Gumalaw araw-araw kahit walking lang muna. Matulog ng maaga. Huwag magpupuyat. Iwanan na ang yosi at alak na ang trabaho ay manloko lamang. Ikaw ba'y papayag pa na bayaran mo ang manluloko sa'yo? At kung may kakaibang nararamdaman, huwag puro mamaya na. Hindi ko sinasabi na kapag sumasakit ang dibdib, heart attack agad. Hindi lahat ng ihi ay diabetes agad. Hindi din ibig sabihin na kapag ubuhin ka, pneumonia agad. Pero kapag paulit-ulit, kapag lumalala, kapag may kasamang panghihina, lagnat, hingal, pamamanhid, paninikip ng dibdib, o may family history kayo, mas mabuting magpa-check. Mas mabuting ma-check ng maaga kaysa gumastos ng malaki at magsisi sa huli. Meron ka bang kilalang may high blood, mataas ang sugar, o nakakaranas ng mga simptomas na napag-usapan natin? I-share mo itong video na to sa kanya.